Ang lugar ng Valenzuela ay mayaman at sari-saring nagmumula sa mga panahon bago ang kolonyal, na nagdodokumento ng pag-unlad ng lungsod mula sa isang tahimik na bayan ng probinsya hanggang sa isang mataang metropolis at ang mga mahalagang papel nito sa pagpapalawak ng Metro Manila. Isa sa mga pinakamatandang bayan dito ay ang Polo. Ang Polo ay dating kilalang probinsya noong unang panahon pa lamang. Umira na ito bago pa tayo sakupin ng mga Kastila. Ito ay isang maunlad na bayan ng pangingisda at agrikultura. Bagamat hindi ito isla, tinatawag pa rin itong pulo o polo sa Espanyol dahil pinapalibutan ito ng mga ilog. Nagyon ang bayan ng Polo ay ipinagdiriwang ang kaniyang ika-4 na taon anibersaryo. Isa sa mga nakakamanghang lugar sa Polo ay ang simbahan ng San Diego de Alcala. Tinagurian itong pinakamatandang simbahan na itinayo sa lungsod. Ipinatayo ito ni Padre Juan Tranco at tinapos si Padre Jose Valencia noong ika-1632. So mamamit lang po natin dito yung mga simbahan. So, bago po ang Guerra, dati itong kinatatayo ng parochial school, dati siyang ang original na parish, San Diego. Tapos po ang Second World War, nag-iba po ang original na simbahan. Kung makikita niyo po, may ruins pa po dito. Yan po, ruins. So, ayun po ang original na bell tower. At ito po kinatatayuan namin ngayon ay ang dating San Diego de Alcala Parish. So, pagkatapos po ng Guerra, nagkaroon po ng reconstruction ng San Diego de Alcala, pero nailipat po sa doon po. Ang kampanaryo at pasukan ay tanging bahagi ng 4 na siglong lumang edifisyo na nananatili ngayon. Ang kampanaryo na ito ay isang pamana ng kultura at relihiyong Espanyol. Mula noon, isang bagong simbahan ay natatag sa tabi ng mga guho at naayos, na nagsisilbing kaakit-akit na alternatibo sa tore, na halos nanatiling buo. Panandaan ng San Diego de Alcala. Brother, ano bang pangalan niya? Ako po si Christopher James. Gano'ng katagal na po kayo nagsaserve? Since 2017 po, so 6 years. Ilan po kayong server dito sa Ilan po kayong server? Ilan total lahat? Mga 60 plus or 60 plus. Sige. Ilan taon na ako kayo? 18 na ako. 80. Po kayo katagal na member sa Knights of Columbus? 6 years. 6 years. Naging grad knight na po ba? Wala akong balak. Wala akong balak. So ano po nag-inspire sa inyo sa pagsiservisyo sa Knights of Columbus? Siyempre, mga kasama ko, lalo si Grand Knight. Si Grand Knight. At Clidor. Pa-state lang po anong council po ninyo, number ng council. 10039. Dr. Pio Valenzuela. Polo Valenzuela, not Dr. Pio. Ayan po. Sige, maraming salamat po. Ayan po ang ating mga Knights of Columbus dito sa San Diego de Alcala Parish.
polo ay isang sikat na delicacy sa Pilipinas na nagmula sa lungsod ng Valenzuela, na dating kilala bilang bayan ng polo noong 1950s. Sa pagdating ng November 11, magkakaroon ng parada na tinatawag na putong polo sa umaga. Tatampok dito ang mga bagay na likha mula sa putong polo ng mga residente ng lungsod na nakipagkumpetensya sa pamamagitan ng paggagamit ng confection bilang material. Pakiramdam ninyo na maunlad ng Valenzuela ngayon? Papasalamat ako kay Mayor West dahil pinagpatuloy niya yung mga umpisahan natin project, especially sa education. For example, meron na tayo yung values, ating library at study center. At yan, papakalatin natin kung Valenzuela, kung papatayo pa kami ng marami pang library, marami pang study center para sa mga bata. Pwede sila mag-meeting doon, pwede sila mag-aral, pwede sila mag-gamit ng repair computer at wifi, at malapit lang sa mga wala sa tirahan nila. Senator, ano pong matututunan namin mga students sa Valenzuela? At hindi lang sa Valenzuela po, sa celebration po ng ating 400 years na anniversary ng ating syudad. So, makikita natin na pag tayo ay nagtutulungan, sinusuportahan natin ang ating local government, marami tayong natatapos. Importante na supportahan natin ang mga proyektong programa ng ating local government dahil kailangan niya lahat talaga na tumutulong at nakikita. Mensahe po para po sa aming mga mag-aaral at mga taga-Valenzuelano na asahan pa namin proyekto sa mga susunod na darating na panahon. Marami pa tayong mga proyektong naiisip aside from libraries at study hub or study center. Magpapatayo pa tayo ng mga street lights, marami pa tayong pinapatayo mga projects sa peace and order tulad ng PPTV. So marami pang padating na mga proyekto. Maraming salamat po. Thank you very much. Mula po sa Valenzuela, kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang piyesta sa patron natin sa San Diego de Alcala at sa syudad mismo ng Valenzuela ng ika-400 na taon ng pagkakatatay. Maraming salamat po, Senator. Din natin ang buhay kung kanino pinangalan ng aming bayan na si Dr. Pio Valenzuela. Pinanganak siya noong Hulyo 11, 1869 sa Polo, Bulacan, pangatlo sa magkakapatid na anak nila Francisco Valenzuela at Lorenzo Alejandro. Isa din siya sa mga ilustrados dahil ang mga Valenzuela ay galing sa pamilya ng mga gobernadorcillo sa Polo. Nagtapos siya ng sekundarya sa Escoleo de San Juan de Letran at medisina sa Universidad de San Tomas. Sumabay din siya sa Katipunan at isa sa mga founding member dito. Isa din siya sa malalapit na kaibigan ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto bilang Camarada. Nauli siya ito din ay siya din naman nanunulat ng kalayaan o pagdeklarasyon ng Katipunan sa ilalim ng pangalang Madlang Away. Nauli siya ng mga otoridad noong Setyembre 1, 1896 at nakakulong sa Madrid, susunod Barcelona ng Spain at sa Spanish outpost ng Africa. Bumalik siya sa Pilipinas sa 3 taon at nagsilbi bilang gobernador ng Polo hanggang 1902 hanggang 1990. At ito pala, ito din siya nakipag-usap kay Dr. Jose Rizal sa Kapitan noong Hulyo 15, 1896 na sumapi siya sa Katipunan. Ngunit, tumanggi si Rizal dahil di pakita ang mga Pilipino sa panahon ng revolusyon. Maraming salamat po sa pagkikita.